Sa aklat ng Matthew 27 verse 46, babasa po ako ng word, ang sabi rito, "Now from the 6th hour, there was darkness over all the land unto the 9th hour." Then sabi dito, verse 46, "And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani," that is to say, my God, why hast thou forsaken me?" Pag pumunta kayo ng Mark 15:34, the same thing yung sinasabi, pero pag pumunta kayo ng Psalm 22, dito galing yon. Yung sinabi ng Panginoong Kristo ay makikita rin natin sa Psalm 22, na kung saan originally, sabi dito, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring?" Sabihin, ito yung messianic prophecy ni David about doon sa Messiah. Ang title ng aking message ay The Seven Last Sayings. This is the fourth saying. Na kung saan sinabi ng diyan. Yung isa. I-copy mo dun sa isa. Dun sa original. Hindi, yung isa. I-out mo yan. Yung isang file. Mag-exit ka dyan. Yung isang file na nasa labas. Yun yung ano yan. Pero dito, may kita natin, yung binasa natin, ito na yung pang-apat na saying. Nalala niyo yung una? Sabi ng Panginoon, "Father, forgive them, for they know not what they do." Pangalawa, yun yung prayer. Diba? Yung una. Prayer for sinners. Yung pangalawa niyang sinabi na sa penitent thief, he said, "Today shall thou be with me in paradise." This is a promise. Okay? Yung una ay prayer, yung pangalawa ay promise. And then yung third natin, nasabi niya, "Woman, behold thy son, and then behold thy mother." Ito ay an expression of love, and at the same time ay will. Alam niyo yung will? Ibig sabihin ay habilin. Parang last will. Pero ngayong gabi, may kita natin yung sinabi ng Panginoong Kristo doon sa Mark 15:34, doon sa Matthew 25:46, na sabi niya, "Eli, Eli, lama sabachthani," or sa Mark 15 ay, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," nang ibig sabihin ay, my God, why hast thou forsaken me?" This is his unbearable anguish. Okay? Yung parang hindi niya makayanan ng hirap. By the way, ang ibig sabihin ng anguish is an extreme mental or physical suffering. Yun ang ibig sabihin ng anguish, extreme mental or physical suffering. So, yung experience ng Panginoong Kristo dun sa cross, he was experiencing anguish. Okay? Kumbaga, sa mind natin, pwede nating sabihin na unbearable, di ba? Parang hindi niya na makayanan. Sa sobrang hirap nung dinanas niya. He was crucified on the cross. He was tortured. Ganun ang nangyari sa kanya dito. Pero tonight, there are several things that I would like na makita natin sa study na ito. Una-una, I'd like us to see what were the surrounding events when our Savior spoke these words. Ano yung mga nangyari ba? Bago niya, nung sinabi niya ito, ano yung mga ibang events na mahalaga na makita natin na nakapaligid dun sa passage? Pangalawa, mahalaga din na makita natin what does this saying truly mean? Okay. Anong ibig sabihin ng fourth saying? Sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Did God forsake the Lord Jesus Christ? While nung siya ay nakapako dun sa cross, ganun ba yun? Did God iniwan ng Panginoon? Or thirdly, what applications can we draw or implication from this text? Okay, simple lang yung lesson natin. Tignan natin what are the surrounding events that happened before he spoke this fourth saying. Tignan natin yung unang-una is yung pain. Okay? Kasi sabi natin kanina, this is yung unbearable anguish niya na, my God, why hast thou forsaken me? Bakit niya sinabi yun? Kasi yung experience niya at that time, nahihirapan siya. Napapagod na ang Panginoon, nauuhaw siya, ang sakit ng katawan niya, tapos yung mga kamay niya, may sugat, ipinako, di ba? Namamaga yung katawan niya, yung mukha niya, binugbog siya, tapos nakabilad siya. Binasa natin kanina doon sa Matthew 27:45, 6 hour, nagkaroon daw ng dilim. 12 noon hanggang 3 p.m., nagdilim daw yung paligid nila.
Pero yung crucifixion ng Panginoon started around, siguro kung lalagyan natin ng time, di ko alam, di ko ma-pinpoint exactly. It could be, we could say around 9 a.m., sorry. 9 a.m. hanggang 3 p.m., sabi niya doon, my God, why hast thou forsaken me? 6 hours na siya na nakapako, 6 hours na siyang nabilad sa araw, 6 hours na siya na pinapawisan, yung pawis niya naghahalo na doon sa mga sugat niya, kaya mahapdi, masakit. Kumbaga, talagang extreme yung na-experience niya na physical pain during this time. Sabi nga doon sa ano ko before pa siya mag-crucify doon, as I studied this, alam niyo yung yung route nila, ang tawag doon is Via Dolorosa. Okay? Alam niyo kung gaano kalayo yung yung lugar kung saan siya tinorture, tapos dinala niya yung he brought the wooden cross hanggang doon sa Calvary. Alam niyo kung gaano kalayo? Sabi doon, ito daw ay around 600 to 650 meters. Liting ko 600 to 650 meters. Hindi ko alam kung gaano kalayo yun. Kasi yung sa church dito, I think around 30 hanggang dun sa bahay. Pero bumilang ka nun ng around 600 to 650. Ganun daw kalayo yung dinala niya yung cross papunta ron sa Calvary. So, pagod na siya. Tapos pagdating niya doon sa cross, ipinako pa siya, lalo nadadagan yung pagod niya. Tapos kapag nakapako ka na doon sa cross, ang init-init, nabilad siya sa araw, tapos ang hirap naman niyang makakuha ng hangin, ng air. Kasi tutulak niya yung katawan niya Hahabulin niya yon. Pag bumaba naman siya, sasabit naman yung likod niya dun sa wooden cross, kaya napakasakit. Kumbaga, yung anguish niya, yung extreme suffering na nararamdaman niya ngayon ay talagang napakatindi. Idagdag pa natin na wala pa siyang tulog. Di ba? Napakahirap ng experience ng Panginoon. Hindi lang yung time, yung pain, sorry. Yung time din, i-consider nyo. Habang daw nakapako ang Panginoon Kristo, around 12 noon hanggang 3 p.m., there was a darkness dun sa area. Nagdidilim. Paano nagdilim? Ano bang meron dyan sa pagdidilim na yan? May mga nabasa ako dyan Sabi ng iba, they made a theory. They said it was a eclipse theory. Nung pagdidilim daw during crucifixion ng Panginoon Kristo, it was a eclipse. Pero I think this is a miraculous event na kung saan ang idea nito, even nature itself ay sympathizing with the Savior. Kahit yung paligid nagdilim Bakit hindi natin pwede tanggapin yung eclipse? Kasi nangyari yung crucifixion around ganitong month. Around kalahati ng March hanggang kalahati ng April. So kapag ganitong buwan, ano daw yan? Full moon. Okay? So imposible raw na magkaroon ng eclipse kasi nangyayari daw ang eclipse around new moon. Okay? So hindi pwede. Yung palang sa kilos ng stars ng mga heavenly bodies, imposible na yung eclipse. So let's consider yung pain ng Panginoon. Let's consider yung time, ano yung meron doon, yung darkness. Consider natin yung mga tao na nakapaligid sa kanya na nandun yung mockery. Okay? Andun yung mga soldiers na sinasabi nila na nilalait siya. If thou be the Christ, save yourself. Yung mga chief priests, yung mga scribes, they were mocking him. Ang sabi doon sa Matthew 27, yung two thieves, they are casting the same things doon sa Panginoong Kristo. Yung mga tao, they were wagging their head, saying, Thou that destroyest the temple and buildeth it in 3 days, save thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross. Same things yung mga sinasabi ng mga tao. Nandun yung pain niya, nandun yung darkness, and at the same time, nandun yung mockery ng mga tao. Baka itanong ninyo sa akin, Pastor, kaya nating i-pinpoint kung kailan nang lait yung mga thieves, kailan kaya nang lait yung mga religious leaders? Hindi ko masabi. Hindi ko alam kung bago pa siya i-crucify, nilalait na siya, tapos inuulit-ulit nila yung mockery nila all the way hanggang 3 p.m. Hindi ko alam. Or one time lang ba nilang sinabi? Pero very clear dito, there was mockery. Okay? Minamak nila ang Panginoong Kristo. Nandun yung pain niya physically, nandun yung pain niya mentally, nandun yung pain niya emotionally.
Kanina binanggit ko physically or physiologically. Pero nakakatawa dito, the Lord Jesus Christ was not retaliating. Hindi siya nang aaway. He's not speaking bad things dun sa mga tao. He just accepted yung will ng Diyos sa buhay niya, di ba? He submitted, tinanggap niya, Lord, if this is your will, sabi nga, kung pwede lang, let this cup pass from me, pero not as I will, but as thou wilt. Kung ano kalooban mo, Lord, I submit. Yan ang sinabi ng Panginoon. Pero something na i-regard natin yung mga nangyari na yan, yung pain ng Panginoon, so somehow magkaroon tayo ng vivid picture, ng image, ng crucifixion ng Panginoong Kristo. Makita natin doon yung tagapagligtas natin. Ano yung mga sinuffer niya para sa'yo, saka para sa akin. Napakahirap, no? Pero ano nga bang ibig sabihin nito? What does this saying mean? Na kung saan sinabi niya sa Matthew ay Eli, Eli, lama sa, Eli, Eli, lama sa baktani. Sa Mark naman ay Eloi, Eloi, lama sa baktani. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. My God, why hast thou forsaken me? Bakit parang mayroong rendition, may translation na sinabi? Sinabi na nga noong writer na sabi ng Panginoon ay Eli, Eli, lama sabachthani. Kasi ang pagkakasabi niya ay Aramaic, Hebrew. Nung sumigaw si Lord Jesus, ang sinigaw niya Aramaic, Eli, Eli, lama sabachthani. Tapos yung mga nagsulat dito, yung mga writer ng Gospels, baka hindi niyo po alam yung Gospel ay sinulat in Greek. So, nung sinulat nila yung kwento, sabi nila, alam namin ang sinigaw ng Panginoon doon kasi may mga nakapagsabi sa amin. Sabi ng Panginoon doon, sumigaw siya in an Aramaic language. Eli, Eli, lama sabachthani, sabi niya ganon. Tapos yung mga writer, nagdagdag sila. Ang sabi nila, ang ibig sabihin nun ay, my God, why hast thou forsaken me? In Greek. Okay? Yung New Testament ay Greek ito sinulat. Nagkaroon lang ng translation sa atin into English, kaya ganyan natin siya naiintindihan. Pero nonetheless, ang ibig sabihin ng Eli, Eli, lama sabachthani ay, my God, why hast thou forsaken me? Pero baka may tanong natin, it's good to ask, why would the writers connect yung sinabi doon sa Psalm 22 dito sa sinabi ng Panginoong Kristo? Bakit kailangan pa nilang i-interpret? Kasi gusto nilang i-draw yung attention natin pabalik doon sa Psalm 22. Ano ba yung Psalm 22? Yung Psalm 22 is the messianic prophecy na kung saan ito ay patungkol doon sa tagapagligtas na darating, na kung saan the experience of the Messiah he will suffer. Maghihirap siya. He will experience pain. Yun ang sinasabi dito. Kumbaga, yung darating na servant, yung messenger ng Panginoon is a suffering servant. Okay? So, yung Messiah, pagdating niya ay unang-una, siya ay suffering Messiah. Pero umalis ng Panginoon, bakit na sa langit, babalik daw siya. Pagbalik niya, ano siya? Reigning king. Babalik siya para mag-reign. Kaya yung mga tao, as much as they have time, they must repent, di ba? Kailangan nilang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Pero tignan natin ito. Bakit sinabi ng Panginoon? Anong ibig sabihin ng my God, why hast thou forsaken me? Di ba? Alam natin na yung mga leaders, kina-question siya whether he was the Christ, di ba? Sabi nila, if thou be the Christ, save yourself. Sabi niya ganon. Yan ang sinabi nila eh. Ngayon, ang dami nilang panlalait sa Panginoon. Sabi mo, within 3 days, destroy this temple and within 3 days, you will raise it up. If thou be the Christ, o sige nga, gawin mo yan. Yan yung mga sinasabi nila. If you are the Christ, then save yourself and we will believe. Sabi nilang ganon. Ang ginawa ng Panginoong Kristo in order na i-answer sila, to answer yung kanilang doubt, yung kanilang confusion, even at the cross, the Lord Jesus Christ was claiming who Himself, ano claim niya? He was claiming na siya yung Messiah, that He is the Son of God. Sabi nga dito, tignan nyo, sa Matthew 27, sabi ng mga tao, thou that destroys the temple and buildest it in 3 days, save thyself, if thou be the Son of God. Sa verse 43 ng Matthew 27, he trusted in God, let Him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. Ito ang ganda. Sa Matthew, ang pagpapakilala, ang sabi ng mga tao, if thou be the Son of God, sabi niyang ganon. Pero pag binasa mo naman sa Luke,
paulit-ulit naman, ang sabi ng mga tao, Luke 23:37-39, if thou be the king of the Jews, sabing ganon, and if thou be Christ, save thyself. Tatlong term yung makikita nyo rito. Sabi, if you are the king, if you are the Son of God, if you are the Christ, iligtas mo yung sarili mo. Ano yan? Iba-iba ba yan? Hindi. Iisa lang ang ibig sabihin yan. He is the Messiah, the God in human flesh. Kung ikaw talaga yung Messiah, ikaw na yung inaantay namin, ikaw yung prophecy, then ipakita mo sa akin. Kung ikaw yung Messiah, the King of the Jews, prove it. Sabi nilang gano'n. Yun ang gusto nilang gawin. Yun ang gusto nila na gawin ng Panginoong Hesus. Pero hindi ginawa ng Panginoon, hindi niya ibinaba yung sarili niya, tapos niligtas yung sarili niya. Hindi. Ang ginawa niya, He quoted a passage from Psalm 22, verse 1. Bakit? Kasi yung mga tao, hindi sila naniniwala that He was the Christ. Kaya ang ginawa niya, He claimed the very verse na nagsasabi sa mga tao ng prophecy na kung sino ang Messiah. Kaya ang nangyari ngayon, he was quoting yung Psalm 22 verse 1 na very words ng Messiah. Yun ang alam ng mga Jew. So, in the sight of the Jews, ang ginagawa ni Lord Jesus, he was claiming kahit dun sa cross, sa very last breath niya, tinuturo pa rin niya sa mga tao kung sino siya. I am the Christ. Ako yung kailangan nyo. You need me. If you want to be saved, believe in me. Kaya ako yung kailangan nyo, ako yung tagapagligtas nyo. Pero alam nyo, paano natin masasabi na prophecy talaga ng Messiah yun? Punta kayo ng Psalm 22. Maganda makita nyo to eh. There are several passages dito na makikita natin na talagang na-fulfill. Punta kayo ng sa Psalm 22 verse 7, ang sabi dito, all they that see me, laugh me to scorn. Sabi doon sa Psalm 22 verse 7. Alam niyo yung scorn? Ang ibig sabihin ng scorn is to mock. So kung papalitan natin, all they that see me, laugh me to mock. Sabihin gano'n, no? They shoot out the lip, they shake the heads. Di ba yun yung ginawa kanina? Doon sa cross, they were wagging their hands. Na-fulfill yan. Yung Psalm 22 verse 7 hanggang 8. Tapos sabi, they shake the head saying, he trusted on the Lord, He would deliver him. Let Him deliver him, seeing He delighted in him. Di ba yan yung mga sinabi nila? Sabi niya, kung siya Messiah, intayin natin, tignan natin kung ililigtas siya. Kasi sinasabi niya siya yung Messiah, tignan natin kung nalulugod talaga ang Diyos sa kanya. Abangan natin. Yan yung passages. So makikita natin, yung Psalm 22, this is about the Messiah. And claim ng Panginoon sa verse 1 ng Psalm 22 na siya talaga yung Messiah. So yung event na yon, pinapakita talaga sa atin na siya talaga yung tagapagligtas. None other than. Sa Psalm 22 verse 12, tingnan niyo rito, ang dami pang maganda. Psalm 22 verse 12, many bulls have compassed me, na pumapaligid sa akin. Marami daw mga, alam yung mga bulls? Ano sa Tagalog yan? Sino may Tagalog yan? Toro. Maraming toro, sabing ganon. Niligid ako ng maraming toro. Mga malakas na toro ng basan at kumulong sa akin. Ang idea, pinaliligiran ako. Yan. Ito, napaka-picturesque napaka-metaphoric Sabi ng Panginoon, maraming mga bulls ang pumapaligid sa akin, mga bulls of Bashan. Pag inisip natin, bakit bulls? Ang daming pwedeng ikumpara yung mga kaaway ng Panginoon. Bakit ikinumpare sila, yung mga Jew? Bakit kinumpare sila sa mga bulls, sa mga toro? Alam niyo ba ang mga toro, this is an emblem of brutal strength. Sabi ganon. Pag ikaw hinila ng baka, talagang pwede kang mapahamak, di ba? Nakakita na kayo ng yung sa mga, ano ba tawag nito? Yung may panyo, di ba? Oh. Pag tinamaan ka nun, nako, ewan ko lang. Di ba, bull yun? Yun, lalaking baka ang ibig sabihin ng bull. Napakalinaw nga nito Kasi yung cow, ano ang cow? Sa agriculture, naka-differentiate lahat yan. Okay? Kaya yung siya, alam niya yan Pag lalaking baka, bull. Pag babae, cow. Di ba?
Pag kalabaw, karabaw, di ba? Pag babae, karakaw. Ganun ang ano nun. Kaya, pero dito sabi, yung linaw eh. Bakit bull ang ginamit? Kasi nga, yung bull daw is an emblem of strength that gores and tramples down all before it. Ang ano ba ginagawa ng mga bulls? Di ba, tinatapakan niya daw yung mga ano? So, yung mga tao daw na nandun sa paligid ng Panginoon, yung mga kaaway niya, yun daw ang ginagawa. Tinatrample daw siya. Yun yung parang idea dito. Grabe, no? Sabi dun sa commentary na nabasa ko, such was Absalom, Ahithophel, and others who rose up in rebellion against David, and such were the Jewish rulers who conspired against Christ. Sa yung sulat, itong Psalm 2, life to ni David, siya nagsalita nito. Sa buhay ni David, marami siya na-experience sa mga bull. Ano yun? Yung mga tao na malalakas, na parang gusto siyang durugin, tapak-tapakan. Yun yung idea rito ni David. Pero sa life ng Panginoong Yesus, doon sa cross, this was fulfilled. Kasi maraming religious leaders, yung tinatrample siya, na if thou be the Christ, minamak siya, then save yourself, then we will believe. Sabi nilang ganon. This is an allusion, okay? Meron pa rito sa verse 16, tignan nyo. Sa Psalm 22, verse 16. For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierce my hand and my feet. Nangyari ba yan kay David? Hindi. That's why yung Psalm 22, alam to ng mga Jews. Kaya lang problema nila, they didn't accept Christ as their Messiah. Ngayon, nag-aantay pa rin sila. Yun lang ang masakit. Pero dito, pag pinansin mo, may mga kaaway dito daw ang Panginoon eh. Sabi niya kanina, sino daw yung mga kaaway niya? Mga bulls. Hindi mga Chicago Mga bulls. Tapos sabi pa sa verse 16, mga dogs. Sino yung mga dogs na nandoon daw? Most likely mga Gentiles. Sa Bible, usually daw, ang inahalintulad daw yung mga Gentiles sa mga dogs. Sabi sa isang commentary, refers the Gentiles or the Roman soldiers whom the Lord was surrounded in His trial at the cross. Sabi ganon. 21, hindi sa 21. Andito yung desire niya na mailigtas eh. Sabi niya sa verse 17, I may tell all my bones, they look and stare upon me. Kumbaga, expose yung bones eh. Talagang about crucifixion to ng Panginoon. Yung bones daw niya nakatingin eh. Paano ka titignan nun? Unless expose sila. They stare upon me. Verse 18, they part my garments among them. Di ba ganyan ang ginawa sa kanya? Pinaghati-hati yung mga damit niya. And then sa 19, yung pleading, be not thou far from me, O Lord, O my strength, haste thee to help me. Deliver my soul from the sword, my darling, from the power of the dog. Sabi niya ganon. Save me from the lion's mouth. Sabi niya ganon. May kalaban siya dito mga bulls, metaphorically. May mga kalaban daw siyang mga dogs. May kalaban daw siyang lion. Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorns. Bakit yung mga kaaway niya, hindi lang itinulad sila sa bulls, sa dogs, pati sa lion daw. Again, yung character ng lion, ano ba character ng lion? Ito daw yung klase na naninira, di ba? Fierce, matapang, yun ang idea rito. Sa Psalm 22 verse 13, same thing din yung nakalagay dyan. They gape upon me with their mouths as a ravening and roaring lion, di ba? It speaks about the character ng mga tao na nakapaligid sa Panginoong Yesus at that time. So, makikita natin, bakit niya sinabi, anong yung meaning talaga ng my God, why hast thou forsaken me? Kinote yan ng Panginoon to answer yung kanilang confusion, yung di nila pagkaintindi who He is. Sinabi niya yan, kinote niya, in order for them to realize His true nature or true deity. Ano ba siya? Sino ba siya? He is the Messiah. Ma-realize natin that He is our King. Na siya yung promised Savior ng Old Testament. May mas plain pa ba rito? Tignan nyo. Sabi ng mga tao din, punta kayo ng John 10:23. Sabi ng mga tao sa John 10:23, yung question nila na, if thou be the Christ, iligtas mo yung sarili mo. Yan na yung mga tanong nila kahit nun eh.
Tingnan nyo doon sa John 10. Sabi nila, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him and said unto him, how long dost thou make us to doubt? Sabi ganon. If thou be the Christ, tell us plainly. Nagatanong naman sila eh. Sinagot sila ni Lord Jesus. Jesus answered them, I told you, but ye believe not. Sabi, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Yung mga works na ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, it gives evidence that I am the Messiah. Yung mga miracles na ginawa ni Lord Jesus, yun na yung patunay na siya talaga yung Messiah. Kaya lang sabi niya dito sa mga tao, alam nyo, tanong kayo ng tanong, pero problema nyo, but ye believe not. Sabi nyo, sabihin ko sa inyo plainly. Kung ikaw talaga yung Messiah, sabihin nyo sa amin plainly. Sabi niya, sinabi ko naman, I am. Sabi niya ganon. Kaya lang, sabi niya, ye believe not because ye are not of my sheep. Yung mga tao pala, kaya pala hindi naniniwala, one of the possible reason is because they are not one of his sheep. Kaya if you're a believer ngayong gabi, be thankful. Kasi ang ibig sabihin nun, you are accounted as one of his sheep. Pinili ka niya, God has chosen you. Tapos nung time na isi-save ka niya, i-born again ka niya, sa time na makilala mo siya, himove sa buhay mo. He granted you new life para malaman mo, maintindihan mo kung sino siya. Bigyan ka niya ng faith. And then you believe sa kanya. Dito may kita mo yung character ng sheep eh. Ano daw character ng sheep? They believe. How can I know if I'm a sheep or I'm one of the chosen ng Diyos? The question is, hindi yun you are asking the wrong question. Ang tanong mo, your question should be, what do you do with the gospel? Do you believe in the gospel? Then tell me. Pag sinabi mo, I believe dun sa gospel, then, sabi ng Panginoon, if you believe in the Lord Jesus Christ, then you are accounted as one of his sheep. Sabi niya gano'n. Very plain naman eh. Yung mga sheep, nakakarinig, they hear yung voice ng shepherd, they follow yung shepherd, they believe doon sa shepherd. Yan daw yung character nila. Hindi pwedeng bawasan mo yun magkakasama yun. They believe, they hear, they follow. Sabi niya ganon. 27, sabi niya John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Kung mananampalataya kayo, di kayo mawawala. Hahawakan kayo ng Panginoong Kristo. Kapag sinabi natin, ay pastor, yung meaning pala nun, yung sinabi niyang, my God, why hast thou forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Ano pala yan? This is to clarify, to answer the Jews, yung mga enemies niya. Sino ba talaga siya? Tama. Pero kung yun lang yung sasabihin natin, parang disconnected naman doon sa nararamdaman niya, no? Ano yun? Ay, to answer lang yung question niya, i-quote ko ito. So kahit, ibig sabihin, yung nararamdaman nung Psalm 22 na si David, Lord, parang ang layo-layo mo, tulungan mo ako. Di ba yun ang kaninang binasa natin? Humingi siya ng tulong. Bakit? Meron siyang na-experience na sobrang hirap. Ito, dito natin makikita na doon sa yung sinabi ng Panginoon dito na my God, why hast thou forsaken me? Nakakonect dito yung experience niya doon sa cross. Ano yun? Anong ibig sabihin? Na yung pagsabi niya ng my God, why hast thou forsaken me? It expresses yung pain na na-experience niya. One way para ma-express niya, magkaroon tayo ng idea. Gaano kaya kahirap yung nararamdasan ng Panginoong Hesus doon sa cross nung nakapako siya para makapture natin yung weight, yung bigat. Somehow, bigyan tayo ng idea. Ang sabi na lang niya, my God, why hast thou forsaken me? Na sobrang sakit, nagko-complain na siya. Yung complain dito is not necessary na masama, na nagko-complain, na nagdadabog siya. Hindi. Ini-express niya lang ang sakit ng nararamdaman ko, Lord. Why have thou forsaken me, my God? Sabi niya ganun eh. Yung words niya dito, ito ay word ng anguish. Na kung saan,
pinapaalam niya, parang sinasabi niya na, napakahirap Lord, parang mauupos na yung lakas ko, parang mauubos na yung lakas ko. Sabi niya nga doon sa Psalm 22 verse 14, tingnan niyo. Sabi niya, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. Napaka-vivid. Nakakita na kayo ng wax? Alam niyo yung wax, yung kandila? Pag nilagyan mo ng, sinindihan mo yon, di ba malulusaw yung, hindi floor wax ha? Yung wax, yung kandila. Di ba pag naidarang sa apoy, nalulusaw tapos tumutulo. Sabi niya dito, ganun daw yung picture niya. Sabi niya, look, I am poured out like water. Nakakita na kayo ng tubig na galing sa pitcher, binubuo sa baso. Parang, yun, parang dire-diretso na lang. Ganun ang idea. Tapos sabi niya, my heart is like wax, it is melted in the midst of my bowels. Sabi niya ganon. Verse 15, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue, sabi niya, yung lakas ko alos maupos na, and my tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me to the dust of death. Sabi niya ganon. Lord, alos dumikit na yung dila ko dun sa ngalangal ako. Bakit? Sa sobrang uhaw. Kaya nga doon sa cross, sinabi niya rin, di ba, sa saying niya, I think yung susunod, yung pang-5, sabi niya, I thirst. Na-fulfill na naman ito. Na halos dumikit daw yung dila niya doon sa ngalangalan niya. Bakit? Sa sobrang pagkauhaw. Because of thirst. Kaya dito makikita natin, ang idea dito na hindi lang ito to answer yung to claim na siya ay Messiah, to answer yung mga mocking people around him. He claimed to be the Messiah, but also yung my God, why hast thou forsaken me? Ito ay an expression ng kanyang deep anguish, ng kanyang nararamdaman at that time. Sabi pa nga yung Psalm 22:17, binasa natin kanina eh, I may tell all my bones, they look and stare upon me. Yung mga buto daw niya, nakatingin sa kanya. Paano nangyari yun? Kasi nga, nakabukas eh. Ibig sabihin, naka-expose yung mga buto. Paanong instant bubukas yung buto kapag crucify ka? Napaka-detail nito ha. Ito, Psalm 22. Ang tagal bago pa natupad yung mga prophecy na to. Pero nung tinupad, word by word. Kaya nga maraming, kumbaga, yung mga Bible scholars, tapos yung mga kumukontra sa Bible, di raw sila naniniwala. Pero nung inaral na nila, ang ending, na-convert naman sila. Bakit? Kasi wala daw silang makita na makakagawa ng ganito, na sinabi ahead of time, tapos natupad lahat, word by word, sa katauhan ng Panginoong Kristo. Wala raw makakagawa nun except God. Kasi tayo, kapag may sinabi ka, pwedeng hindi mangyari. Hindi natin kayang tuparin yun eh. Ng exactly eh. Si Lord, lahat ng sinabi niya from the past, matutuparin niya in the future, tinupad niya. Diba? Dito may kita natin yung pakiramdam ng Panginoon, yung pakiramdam niya na malayo ang Panginoon. Pero kasama niya ang Panginoon pero yung sa sakit ng nararamdaman niya, baga alam niya na yung pag-forsake ng Ama sa kanya, hindi yung sense na iniwan siya ng presence, hindi. Yung naramdaman niya na, my God, why hast thou forsaken me? Lord, dinayaan mo ako ma-experience ito, yung hirap na ito. Yun lang yun Hinayaan daw siya ng Ama na ma-experience yung sakit na yun. Kasi sabi ng Romans 8:32, He that spared not His own Son. Ano yung spared? Hindi siya winidhold. Talagang hinayaan siya. Paano hinayaan? Hinayaang ma-experience niya yung suffering. Magkaiba yung pinabayaan sa hinayaan. Hindi total abandonment yung nangyari dun sa cross. Hindi talaga siya iniwan ng Ama. Pero hinayaan ng Ama, dahil yun ang kalooban niya na mag-suffer siya para matubos tayo ng mga pinili niya. Hinayaan siya gano'n, na maranasan niya yung sakit, maranasan niyang mamatay. Kasi sabi ng Bible, ng Romans 8:32, He that spared not His own Son, anong ginawa daw ng Diyos? But delivered Him up for us all. So, pwede natin sabihin ganito. Ano ibig sabihin ng, my God, why hast thou forsaken me? Hindi lang ito claiming niya yung sarili niya to be the Messiah. Ang ibig niyang sabihin dito, na yung na-experience niya, being delivered up. Diniliver daw talaga siya ng Diyos. Ibig sabihin, hinayaan daw siya.
Ngayon, si David kasi yung original nito eh. Pakiramdam ni David, Lord, my God, why hast thou forsaken me? Pakiramdam ko ang layo-layo nyo. Hinayaan nyo ako na at this point in time, ganito yung maranasan ko. Alam ba ng Diyos yan yung nangyari na yan sa Panginoong Jesus? Yes. Ang sabi nga sa Acts 2:23 eh, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, He have taken and by wicked hands have crucified and slain. Alam naman daw ng Diyos kung ano yung mangyayari na yun eh. Sabihin yung foreknowledge, yung pagkaalam ng Diyos dun sa inaharap, alam niya na kung ano mangyayari. Dinetermine niya na kung ano mangyayari sa Panginoong Kristo. Hindi niya binigyan ng fresh evil yung mga tao na parang, ay, bubulungan niya kayong mga soldiers, torturing nyo, tapos sampalin mo, sakpan mo. Hindi niya kailangang sabihin yun. Yung mga tao nag-a-act based doon sa kanilang evil sa heart nila. Ay, ikaw pala nag-claim na sige nga, sapakin nga kita, batukan kita, and then sabihin mo sa akin kung sino sa amin yung bumatok sa'yo. Niloloko nila eh. Sabi mo, ikaw yung Messiah. Tignan natin kung ano yung mapapatunayan mo. Ang idea nito, ang Panginoon daw ay isinurrender. He was given up to His enemies. Diba? Acts 15:18, known unto God all His works from the beginning of the world. Kumbaga, pag sinabi natin yung iniwan siya ng Ama doon, we just simply mean, ito lang ang ibig dating sabihin hinayaan siya ng Ama to suffer. Okay? Yun lang ang ibig sabihin. Kaya dito, kung isipin natin, andun din yung, hindi lang niya ini-express yung nararamdaman niya at that time, yung hirap. Pero at the same time, pinapakita dito yung kumbaga, yung pakiramdam niya na sinasabi niya, iniiyak niya sa Panginoon yung nararamdaman niya. Pero alam natin na hindi siya iniwan ng Ama kasi why I need to deal these things? Kasi maraming false teachings yung kumakalat eh. Alam natin na ang Panginoon hindi niya iiwan ng anak kasi may sinabi sa Bible na He that sent me is with me, the Father hath not left me alone. Bakit? For I do always those things that please Him. So, hindi pwedeng i-abandon ng Ama yung anak. Kasi kapag ganun ang nangyari, ibig sabihin, may moment pala na hindi ginawa ni Lord Jesus yung will ng Ama. So, the question is there a time na kung saan Jesus did not do kung ano yung will ng Ama? May ganun bang time? Di ba wala? Sabi ng Panginoong Kristo, for I do always those things that please Him. So, paano yung pastor? Nakapako dun sa cross. Is it pleasing sa God the Father yung ginagawa niya na nagsasuffer siya? Yes. Kasi yung death niya, yung sacrifice niya, yung suffering niya, this is God's way of our atonement. Ito yung paraan para maligtas tayo mga makasalanan. Bakit kailangan natin i-deal ito? Kasi maraming false teaching dito eh. Bibigyan ko kayo ng ilan. Ito maraming nagkakaroon ng misconception eh. Kasi kahit dun sa Matthew 27:46, nung sinabi ni Lord Jesus na Eli, Eli, lama sabachthani, alam niyo ba may mga nakarinig doon nang sabi nila, ay, tinatawag niya si Elias. Yan ang sabi nila, tinatawag niya si Prophet Elias. Imagine mo sa time pa lang nila, marami nang nalilito, nami-misunderstood yung sinabi niya. How much more ngayon? Maraming nalilito rito or iba yung pag-intindi nila. Ano ang pag-intindi nila rito? Bago tayo puntahan ito, baka may tanong ninyo, bakit akala nung iba doon sa Matthew 27:47 na tinatawag niya si Elias? Kasi nga, yung mga narinig nila sa Aramaic, hindi naman sila magaling sa Aramaic, iniisip nila, Elias, tinatawag si Elias. Sino ba sila? Mga Hellenist Jew. Tandaan nyo kapag Passover sa bayan ng Israel, maraming dayo. Anong mga Hellenist Jew? Ang ibig sabihin, mga Jew na nakatira sa ibang bansa. Sa Rome, nagsikalat, galing sa iba't ibang lugar. Tapos, ang nangyari, nung nandun sila sa Jerusalem,
maraming mga Hellenist Jew, hindi naman marunong mag-Aramaic. May alam siguro silang iilan na words, pero di talaga sila marunong. Kaya narinig nila na sabi ni Lord, in Aramaic, Eli, Eli, lama sabachthani, ay akala nila tinatawag si Elias. Pero alam nyo, maraming maling pag-intindi rito na nung nakapako daw ang Panginoong Kristo, bit-bit daw niya yung mga kasalanan natin. Kasi sabi ito yung mali nilang conception. The bearing of our sin in His body. Ang idea nila, nung nakapako daw ang Panginoong Kristo, our sins daw ay nasa Kanya at that time. Sabi daw kasi ng 1 Peter 2:24, ito yung interpretation nila. Sabi doon sa 1 Peter 2:24, who His own self bear our sins in His own body on the tree. Oh, kita mo, Pastor? Sabi sa 1 Peter 2:24, yung kasalanan daw natin, our sin, sabi nga, His own self bear our sins in His own body. So, yung kasalanan natin ay nasa katawan niya nung nakapako siya doon sa cross. Yung doctrine na ganito, this is common sa mga reform. Ang tawag nila rito ay double imputation. Yung doctrine na double imputation. Ano yung double imputation? Ito yung doctrine that sinasabi nila na yung noong nakapako ang Panginoon Jesus doon sa cross, yung kasalanan daw natin napunta sa Kanya, tapos yung righteousness naman niya, ibinigay naman daw sa atin. Kaya double imputation. Yung righteousness niya, inimpute sa inyo, sa atin. Yung kasalanan naman natin, inimpute daw sa Kanya. Yan yung sinasabi ng mga reform. Pero mali. I don't believe na yung ibig sabihin ng Peter dito, na yung sin daw natin, ang sabi, who in His own self bear our sins in His own body. Hindi pwede na bitbitin niya yung kasalanan mo eh. Pwede ko bang ipasa sa iyo yung kasalanan ko? O yung kasalanan ko, ako lang accountable doon sa kasalanan ko. Di ba? Pwede niyo bang ipasa yung kasalanan niyo sa Kanya? Paano mangyayari yon? Kung pwede natin ipasa yung kasalanan natin sa Panginoong Yesus, sino magpapasa nun? Tandaan niyo sino nag-work sa creation? Sinong part ng Trinity? Sinong person? Di ba ang Holy Spirit? Kung kailangan i-transfer yung kasalanan natin sa Panginoong Kristo, sino mag-transfer? Yung Holy Spirit? Hindi pwede. Holy nga siya. Ba't niya hahawakan yung sin mo? Kaya dito, kung isipin natin, ano yung meaning dyan? Ito yung meaning yan. Yung sinasabi dito, this is an allusion. Yung to bear sins doon sa katawan ng Panginoong Kristo. Sabi nga sa commentary, and this cannot mean that Christ took upon Himself the sins of people as to become Himself a sinner. Hindi pwede yun. Bakit? Pag kinuha niya yung kasalanan mo, napunta sa Kanya, magiging sinner siya. Ganun ba yun? Hindi pwede. Anong ibig sabihin nun? It must mean, sabi nga that He put Himself in the place of sinners. Yun lang ang ibig sabihin. Na kung saan yung lugar ng makasalanan, nilagay niya yung sarili niya doon. Yung dapat mamatay, sinubstitute niya yung sarili niya. Hanggang doon lang yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yung dapat na ikaw ang mag-suffer, hindi. Ang nangyari, siya ang nag-suffer in your place. Hindi necessary na kailangan na yung sin natin pumunta sa Kanya, binitbit niya doon sa cross. Hindi pwede. Magiging sinner siya kapag ganon. So, hindi pwede yun. Tsaka, out of context. Alam niyo kung paano out of context? Kasi sa 1 Peter mismo, 1:19, ang sabi ni Peter, but with His precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. O kita mo, yung binasa natin, 1 Peter 2:24. Pero pag tumingin ka sa 1 Peter 1:19, kiniklaim na doon na ang Panginoon without blemish, without spot, ang ibig sabihin, without sin. Tapos na nakapako doon sa cross, kukunin niya yung kasalanan mo, ilalagay niya sa Kanya, wrong. Hindi pwede. Kasi doon pa lang sa context ng 1 Peter 1:19, clean na daw siya. Kapag ganito, bakit hindi natin pwede tanggapin yon? Yung ganong idea na yung kasalanan natin,
na-impute sa kanya. Kasi alam niyo kung bakit? Kapag siya naging sinner, so, ganito mangyayari. So, dahil yung kasalanan mo pala napunta sa kanya, tsaka kasalanan ko napunta sa kanya, so, yung kamatayan niya sa cross, deserve niya. Ang tanong, deserve ba niya? The answer is no. Kasi ikaw yung may deserve nun. Ikaw yung deserving na parusahan to be punished. You are the one who's deserving for punishment, not him. Kaya dito makikita natin, kapag siya, kinuha niya yung kasalanan natin, nasa kanya pala na nakapako dun sa cross, and then namatay siya, tama lang, deserve. Kasi nasa kanya pala eh. Pero hindi nga ganun ang case eh. Maling doctrine yan, okay? Yung belief na ganyan, maglilid yan doon sa penal substitution, tsaka sa substitutionary atonement. Dalawa to. Merong doctrine na tinatawag na penal substitution, tsaka substitutionary atonement. Pastor, anlin dyan yung biblical. Ang sakit, tignan muna natin yung pagkakaiba. A distinction has to be made between substitutionary atonement. Alam niyo ibig sabihin ng substitutionary atonement? Christ suffers for us. Okay, ang nangyari, si Lord Jesus yung nag-suffer on your behalf. Substitutionary atonement. Ano yung penal substitution? Yung penal substitution is Christ was punished in our stead. Magkaiba yun. Hindi pinarusahan ng Panginoong Sukristo dahil sa iyo. Bakit? Anong parurusahan sa Kanya? May kasalanan ba siya? Wala. Kaya yung mga nagsasabi na na-absorb daw nila yung kasalanan ng Panginoong, inabsorb daw ni Lord Jesus yung kasalanan nila, so tama yung pupuntahan nila. Papunta sila doon. So yung death niya pala sa cross, tama lang kasi nga, sinner pala siya. At the same time, tamang parusahan siya kasi tamang ipapunish siya. Kasi may sin siyang dala eh. Pero hindi nga ganun eh. We don't accept yon. We don't believe doon. We believe doon sa Christ suffers for us. Maraming passage sa Bible, Christ suffered for us. Hindi yung Christ punished for us. Walang ganon. Ang meron sa Bible, marami. Christ suffered for us. Siya yung naghirap on our behalf. Ibig sabihin dun sa cross, tayo na dapat ang mahirapan, siya ang nagdusa para sa atin. Nag-substitute. Para yung hirap, danasin niya. Hindi yung habang nakapaka doon sa krus, yung galit ng ama, galit ako eh, sa makasalanan, kaya parurusahan ko siya. Anak niya yun ah. Anong parurusahan niya ron? Anak niya yun. Ang tinig niya doon, may mga sinabi kasi na ano eh. Kaya ibalik natin yung tama. Yung crucifixion ng Panginoon, ang sinubstitute niya doon, ikaw tsaka ako. So, ang pinaghihirap niya doon is yung penalty, yung kabayaran ng kasalanan. Death lang. Yung, kailangan isuffer niya kung ano yung nire-require ng kasalanan ko, which is death. Okay? Hanggang doon lang yan. Huwag na tayong mag-go beyond doon. Okay? Ito yon, if He bore our sin on the cross, our sin was imputed to Him. So, ganito mangyayari. So, namatay pala siyang sinner. Ang hirap eh. Tignan nyo, hindi kaya natin pwede tanggapin yun eh. Na-absorb, na nasa kanya daw yung kasalanan natin na nakakrucify siya. Kasi mangyayari, namatay siyang sinner. So, tama pa lang siyang iwanan ng ama kasi nang belief ng marami eh. Pero itignan mo muna, pwede ba yun na namatay siyang sinner? Alam nyo, nakakatakot to. Kasi marami ang nagtuturo nito. Si Martin Luther, the prominent Protestant reformer, in his commentary on Galatians, as reflected in the 1838 edition, ang sabi niya, that Christ should become the greatest transgressor, murderer, adulterer, thief, rebel, and blasphemer that ever was or could be in the world. Dahil daw sa nangyari na kinuha niya yung kasalanan mo, binir niya yung kasalanan niya in His own body, nangyari, naging sinner daw siya to the point na siya na daw yung pinakamatinding makasalanan sa mundo. He was a murderer, adulterer, a thief, a rebel, a blasphemer. Kasi nga, binir niya daw yung kasalanan mo. Yan ang turo ni Luther.
Sabi pa dun sa mga binabasa nila, alam naman nila na wala raw kasalanan ng Panginoon, innocent eh. Kaya sabi nila ganito eh. He alleged that the Lord lost His innocence at Calvary and died as a sinful being. Grabe ito Imagine namatay daw siya sinful being dun sa cross. Ang tagal-tagal niya, for 33 years, tapos nag-minister siya, he obeyed yung will ng Ama, he was without sin, tapos nung nakapako na dun sa cross, pumasok na daw yung kasalanan. Na-lost daw yung kanyang innocence. Sabi dun sa isang kita ko, a Presbyterian writer, James Montgomery Boyce, asserted that when Christ died upon the cross, He violated the law through no fault of His own, and He became technically guilty of all of it, the law. Bakit nga siya naging guilty? Kasi nga daw, penal. Siya yung pumalit sa'yo as penal substitute. Siya yung pinanish on your behalf. Mali. Siya yung nag-suffer lang on your behalf. Ito, matindi rin, Another, sabi ng iba. Pero kapag katulad nila, magkakagrupo sila, sabi daw nila, more awful than the pain of physical sufferings that Jesus endured was the psychological pain of bearing the guilt for our sin. God imputed our sins to Christ. Pag-impute ang idea, nilagay. Ito yung sinasabi ng mga Bible scholar to, mga theologian ito. Yung belief nila, nung nakapako daw ang Panginoon sa cross, yung sins mo daw, tsaka sins ko, kinuha daw, tapos inimpute sa Kanya. Parang pumasok sa Kanya. Sabi pa ng another writer, alleges that our sins were transferred to Christ, and accordingly, He became a sinner on the cross. Ang tagal-tagal niyang nabuhay, hindi siya nagkasala, tapos nung nakapako doon sa cross, sasabihin lang nila, naging makasalanan siya doon sa cross. Hindi naman niya kailangan daanan pa yun para lang mailigtas tayo Ang kailangan lang niya, maghirap para sa atin, doon sa kanyang mga hinirang, para doon sa kanyang mga tupa. Kasabihin pa nilang ganito, na naging makasalanan ng Panginoon, blasphemous yan Imagine, tingnan niyo to Kaya hindi natin pwede tanggapin ito Pero di tayo magkataka. Kasi bulag sila Alam niyo bakit hindi natin pwede tanggapin ito? Kasi kung may moment na naging makasalanan si Lord Jesus, di ba yung Trinity is unity? So ganito, noong nagpumasok yung kasalanan sa Panginoong Kristo, makasalanan na daw siya. Yung God the Father tsaka God the Holy Spirit, holy. Ano yun? May moment doon sa relationship, doon sa unity ng Trinity, meron daw pagkakataon na nagkaroon ng breakage. May moment pala na hindi na sila unity. And that's very blasphemous. Napakasama nun kapag ganun yung belief ng mga tao. Pero mali yung mga bagay na to. To think ang Panginoon ay naging makasalanan, pumasok yung kasalanan sa Kanya, wrong. Kasi kapag ganun ang nangyari, o di tama lang yung punishment sa Kanya. Tsaka pag ganun din ang nangyari, o di wala rin palang kwenta yung sacrifice niya. Kasi tama nga naman palang parusahan lang siya anong maidudulot nun na maganda sa akin? Yung pinagpatay niya pala doon, deserve naman niya yun kasi sinner din pala siya Naging sinner siya Kaya nga hindi pwedeng sinasabi nila, mali Pero hindi nga pwede kasi ang sabi ng 1 Peter 2:22, who did no sin, neither was guile found in his mouth. 2 Corinthians 5:21, sabi about kay Lord Jesus, who knew no sin. Hindi daw siya nagkasala. Tsaka alam nyo, hindi pwedeng ipasa yung may nabasa ako sabi, yung kasalanan daw natin is a personal choice, di ba? Yung kasalanan mo, choice mo yon, di ba? Ikaw yung gumawa nun. Kung nagsinungaling ka, nag-isip ka ng di maganda, nagalit ka, kasalanan mo yon. Pwede mo bang ipasa sa akin yon? Tapos ako mananagot? Hindi pwede. Kaya sabi dito, ni Guy N. Woods, he described yung ganitong idea as beyond all doubt, blasphemous,
in nature. Kaya kung sa tama kung yung sinasabi nila na naging makasalanan ng Panginoong Kristo, so tama nga yung magiging ending, iiwanan talaga siya ng God the Father. Naging sinner pala siya eh. So tama na nung na-absorb daw niya yung kasalanan, tumalikod daw ang Ama sa kanya. Oh. Kaya lang, wala nga ang ganun eh. Mga kapatid, yung binabanggit ko rito, mga wrong ideas nila ha. Na nagkasala daw ang Panginoong Kristo, pumasok daw yung kasalanan natin sa Kanya, tinalikuran daw siya ng Ama, kasi ang sabi sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Kasi pag makasalanan ka, talikuran ka daw ng Panginoon eh. So, nung inabsorb daw ni Lord Jesus yung kasalanan natin, tumalikod daw ang Ama. Kung na-absorb niya. Kaya lang, hindi nga pwede. Paano niya nga ma-absorb? Holy nga siya. So, walang moment na iniwan siya, tinalikuran siya ng Ama. Pero ito yung, one thing is for sure, I'm about to end. Sabi sa Ephesians 5:2, ni Paul sa mga taga-Ephesians, sabi niya, in-encourage niya yung mga believers, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Kung siya ay namatay doon sa cross, na bit-bit yung kasalanan mo, di hindi siya mabango, di ba? Hindi siya offering na sweet-smelling sa Diyos, or hindi siya yung offering na kung saan pleasant yung amoy, pang-amoy ng Diyos sa Kanya. Kasi mabaho ang kasalanan eh. Stinky yan eh. Oo. Pero hindi nga ganun ang case. The case is, sabi rito ng Ephesians, sabi ni Paul, ang idea niya, alam niyo ba, ang Panginoong Kristo, nung in-offer niya yung sarili niya sa cross, in-offer niya yung sarili niya as sweet-smelling savor. Paano nangyari na sweet-smelling savor siya? In-offer niya yung sarili niya as a lamb without blemish and without spot, without sin. So, yung mga binanggit natin kanina na mga belief nila na na-transfer daw yung sin sa kanya, na-impute daw yung sin sa kanya, naging sinner daw siya dun sa cross, and so iniwan siya ng Ama, puro wrong doctrine yun. Never believe yun. Pero one thing yung ilagay nyo sa isip nyo, laging ginagawa ng Panginoon yung will ng Diyos Ama. Kaya nung namatay siya dun sa cross, He's a perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Ama sa kanya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sa baptism yun na-please daw ang Ama when Christ was baptized. Dumating yung Holy Spirit sa Kanya. My question is, when He was crucified on the cross, was the Father pleased sa Kanya? If we follow yung thinking ng iba, then we will say, hindi na, kasi nga naging sinner siya. And that is wrong. There was never a moment na kung saan ay na-displease ang Diyos Ama sa Panginoong Kristo. Bakit? Palagi siyang na-displease. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Alam niyo mga kapatid, itong passage na to, this should give us encouragement. Bakit? Never iniwan ng Ama ang anak. Kung may moment na iniwan ng Diyos Ama ang anak dahil sa kasalanan niya, anong guarantee mo na kasama mo siya ngayon? Palagi ka naman nagkakasala, tsaka ako. Hindi kaya iniwan na ako ng Ama ngayon? Kung nakadepende lang sa akin, nakadepende lang sa'yo, ilan ba yung nagagawa mong kasalanan sa bawat araw? Ilan, Sai? Di ba? Dito, ang Panginoong Kristo, He offered Himself a perfect sacrifice. Kaya yung Diyos Ama, pwede nating tignan siya ngayong gabi. Pwede nating isipin, Lord, I'm grateful na hindi nyo iniwan ang inyong anak doon sa cross. And I am sure, yung mga pangako nyo, tutuparin nyo. Hindi nyo rin ako iiwanan. Di ba pangako niya? Sabi niya sa Hebrews 13:5, and be content with such things as He have, for He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sinabi rin niya sa Matthew 28:20, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi niya ganon. Amen. Hanggang sa katapusan ng mundo, hindi kita iiwan. May yung mga mananampalataya ngayong gabi, hindi daw kayo iiwanan ng Ama. Romans 8:32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Yung anak niya nga ibinigay niya na pinakamahalaga na sa kanya Ano pa yung bagay na kailangan mo?
na iniisip mo na hindi niya kayang ibigay? Meron pa ba? Wala. Ibibigay niya lahat ng kailangan mo, lahat ng best para sa'yo. Yun ang hanapin mo, Lord, give me what's best para sa akin, according to your will. Hindi dun sa pananaw ko, Lord. Kasi alam ko dun ako mapapabuti. Not only this is an encouragement, but also this leads us to appreciate what He has done for us. Sana ma-appreciate niyo. Lord, ang dami niyong hirap na dinaanan just to save me. Ano yung marapat na ibigay mo sa Kanya? Di ba lalo dapat sumamba ka? Magpasalamat ka, maglingkod ka, mahalin mo siya, mahalin mo yung mga tao na minahal niya. Di ba? Kaya nga sabi ni Paul I am crucified with Christ, nevertheless I live. Sino daw yung nasa Kanya na? Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, na gumagawa sa Kanya. Ano ba ginawa ni Lord Jesus sa Kanya? Who loved me and gave Himself for me. Nakita mo na ba yan? Have you realized what Christ has done in your life? Have you realized He has loved you and gave Himself for you? Sana maintindihan mo yung bagay na ito. Let's bow our heads and pray. Lord, we thank you sa gabing ito. We give honor, praise, thanks, and glory sa inyo. Christ, I pray. Amen. Sige ba mag-ano tayo? Prayer time. Partner na lang si Angel tsaka si Shannon. Sige, partner kayo ni Shannon. Si Lynn tsaka si Ma'am. Si Rena tsaka si Adela. Sis kayo ha ni Rena. Sister Remy tsaka si Teodi. Tapos si Sister Marisa sa mga ubing. Sis, okay lang? Hoy, mga bata, si Sister Marisa yung magpipray sa inyo. Nako, sabi ko sa inyo. Si Jerna lang, tsaka si Jaybert kayo dalawa, Tapos kami ni Sai. Si Daddy sama nila Jer. Kami ni Sai. Okay? Si Jerod. Okay, sige ba, let's vote out. Mag-pray muna tayo. Sai, basta tayo, Sai. Dala mo ako